Automatic enrollment sa mga miyembro ng 4P sa 100% Lifeline Subsidy Program ng pamahalaan. Ating pag-uusapan kasama si Department of Energy Undersecretary Maylene Capongcol. Yusek Maylene, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yusek, una po sa lahat, gaano po kalaki ang bilang ng kasalukuyang 4P's members ang nag-avail po ng Lifeline Subsidy Program? Alam niyo po, base doon sa records namin, more than 3 million sana yung makaka-avail ng Lifeline subsidies. Kaya lang yung registration nasa below 7%. So, ibig sabihin mga 300,000 plus consumers or 4P's members ang nakaka-avail. Ma'am, paano po at paano yung nakikita ninyong dahilan ng DOE sa mababang bilang ng nakapag-enroll sa discounted power rate? Opo, as part ng monitoring natin, yung effectiveness ng plans and programs ng gobyerno, nakita natin na yung pinaka-major cause ng low registration rate ng atin pong mga 4Ps and marginalized end users ay yung registration requirement. Kasi kung nasa malayo kang lugar doon sa yung distribution utility or yung nagbibigay, nagsusupply ng kuryente, gagastos ka pa. And then yung iba, ang tingin nila napakababa ng subsidy na ibinibigay, like 20 kilowatt hour per month consumption lang. So mostly, marami na rin tayong mga consumers, kahit sabihin natin marginalized sila at kabilang sa mga 4P's member, ay kumukonsumo ng mas mataas sa 20 kilowatt-hour per month. Yusek, para po mas marami ang makinabang, gusto po ng DOE na gawing otomatiko yung enrollment ng 100% Lifeline subsidy sa kuryente para sa eligible 4P's members. Ano po yung isinusulong ninyong eligibility at kailan po inaasahan ang implementasyon nito? Yeah, tama po, part ng ating enhancement at gusto natin ma-reach yung as many as we can to avail the Lifeline subsidy program at tugon na rin ito sa direktiba ng ating Pangulo na dapat expand natin yung availment ng Lifeline subsidy kasi this directly benefit them in terms of energy supply and the cost sa atin. Alam natin na medyo mahal din yung kuryente natin. Pero ang ginawa po ng Department of Energy sa pakikipagtulungan sa DSWD at ng Energy Regulatory Commission ay i-uniform na ho natin ang subsidy level or rate. Ibig sabihin, sa ngayon po, si ERC ay nag-conduct ng public consultation regarding dun sa proposed amendments dun sa Lifeline rate. Kasi noon, kada isang utility or distribution utility, iba yung design ng Lifeline. Meron kung maliit ka, hanggang 50% lang yung subsidy. Yung iba naman, like Meralco, 100% at certain consumption rate. So ngayon, ang ginawa natin, dahil pare-pareho naman tayong mga tagkonsumo at lalo na yung mga 4Ps natin, ang intention po ay maging uniform po ang subsidy level ng ating mga Lifeline customer or marginalized end users. And then, automatic na po ang registration. Ibig sabihin, pagka yung listahan ng isang 4Ps ay ibinigay or nasa listahan ng DSWD, wala na pong hihingiin ang distribution utility. Diretso po siyang eligible. Ngayon, meron tayong sinasabi na medyo may pagkaiba ng pag-spell or pag-sulat doon sa sa listahan. So, konting adjustment lang po, validation, and then automatically they can avail already the incentive. So, pantay-pantay na po, like ang proposal po ng ERC na sinubject sa public consultation ay yung mga nagpokonsumo ng 50 kilowatt hour per month. So, lahat na ho ng distribution utilities ay may panukala na ganun gawin ang Lifeline subsidy rate. Thank you po.
Yusek, paano po may sasagawa yung data sharing agreement sa pagitan ng DOE, DSWD at ERC para hindi na kailangan pang mag-apply ng mga kwalipikadong benepisaryo? Opo, ang data sharing agreement ay ng DSWD, ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Ito ay naglalayon na magkaroon ng seamless sharing of information, monitoring of the implementation ng ating Lifeline Subsidy Program, data provision, exchange of information. So ibig sabihin po, nag-uusap-usap po ng tuloy-tuloy ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission at ang DSWD. So ibig sabihin, si DSWD, meron siya mga obligasyon or responsibilities of providing us updated list of 4Ps. Tapos yung mga hindi naman 4Ps na yan ay manggagaling sa Philippine Statistic Authority. Si ERC naman po, regularly monitor niya yung effectiveness nung Lifeline Subsidy Program, at ang Department of Energy naman ay yung overall program ng gobyerno mismo, yung Lifeline Subsidy Rate. Kasi part ng EPIRA and then yung mga life extension niya ay ito po ay inaatang sa Department of Energy as the overall policy making body for the energy sector. Yusek, gaano naman po kalaki yung pagbabago sa proseso na mangyayari kapag tinuluyang ma-finalize na po itong updated policy, at kailan po inaasahang lalabas ang bagong polisiya? Opo. Malaki po ang maitutulong nito na mapabilis yung availment ng Lifeline Subsidy, kasi wala nang kailangan na hindi na kailangan pumunta na ang isang consumer ay pupunta sa DU para i-register yung kanyang name as part of the 4P and marginalized end user. So ito automatic manggagaling mismo sa DSWD na tuloy-tuloy naman po ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ating mga 4Ps. So less gasto sa pamasahe, less effort on the part of our consumers. So may automatic availment and registration yung ating mga 4Ps. And even yung mga 4Ps, basta nasa below sila dun sa poverty threshold na dinefine ni Philippine Statistic Authority. Yusek, para naman sa mga 4Ps beneficiaries na ang electric bill ay hindi nakapangalan sa kanila, ano po yung pwedeng gawin para ma-avail pa rin nila itong Lifeline rate? Yes, ito po yung part ng improvement and further actions na gagawin ng ERC, DSWD, and DOE. No? Kasi katulad nga po ng sabi ko, minsan yung apelyido double L or double R. So yung mga yan, yung iba naman, nakatira sila dun sa isang bahay, ibang pangalan yung naka-register. So ito yung mga konting pag-a-adjust lang. But once na merong submission na, pero minimal lang po, Ma'am Weng, yung ating requirement dito. Talagang hindi siya katulad ng dati na ang daming hinihingi ng DU. No? So dito minandato namin na dapat yung mga distribution utilities should be able to accomplish in less time yung vetting and registration nitong mga 4Ps. Kasama na yung mga nuances na hindi sila yung nakatira doon sa bahay na yon, hindi sa kanila nakapangalan yung metro, iba yung spelling ng pangalan. So ito po yung mga itutuloy natin under the supplementary implementing rules and regulations na ilalabas po ng DOE together with ERC and DSWD. Yusek, ano po yung magiging papel ng distribution utility sa bagong sistema? May kailangan po bang baguhin sa kanilang proseso o requirements? Ay, opo. Sa ngayon po, dati kasi sila yung naghihintay lang sila. Tapos pagka hindi nagmamatch yung name, i-erase lang nila. But ngayon, sila yung aming inatasan na counter-check, i-match yung mga pangalan at i-coordinate po sa Department of Energy, sa DSWD at syempre sa Energy Regulatory Commission. So, may automation and digitalization tayo. Sila yung mismong magsasubmit at magre-register nitong mga 4Ps na to.
So ma'am, paano naman po tinitiyak ng DOE na magiging ligtas, tama at updated yung data na ibabahagi ng DSWD-ERC para sa programang ito? Ito po ba ay scam-proof na hindi siya madadaya or walang magte-take advantage? Opo, sa ngayon po talagang sinisiguro namin na tight yung coordination ng tatlong ahensya plus yung mga information na manggagaling sa Philippines Statistic Authority, no. Ngayon pinag-iisipan din namin, no, kasi yung DepDep, yung dating NEDA, meron silang dinevelop na system, no, what we call yung community-based monitoring system. At saka yung PMT na tinatawag, ano, or pilot modeling something to determine ano talaga yung appropriate level at targeting the appropriate consumers na dapat ay considered as poor piece and marginalized end user po. So tuloy-tuloy po yan at sa Department of Energy naman po sa pangunguna ng ating kalihim na Secretary Sharon Garin, talagang nakatutok po kami dito sa mga programa na mas makakabuti po sa ating mga consumers ng electricity. Yusek, sa ilalim po ng lifeline rate, gaano po kalaki yung matitipid at mararamdaman ng isang 4-piece household na gumagamit ng hanggang 50 kilowatt-hours kada buwan sa ilalim ng ilalim nga po ng lifeline rate? Malaki po kasi parang halos wala na ho siyang babayaran. Kung ang consumer niya ay below, halimbawa ma-approve po yung 50 kilowatt-hour per month, wala na siyang babayaran. No? Very minimal na lang yung 5 pesos na membership niya lang. And then they can avail the incentive. So subsidize sila. Kasi dati, most of the lifeline rates level is nasa 20 kilowatt-hour per month, napakababa. So kapag lumagpas pa sila ron, may binabayaran na silang depende sa bentahan or bilihan ng kuryente sa electric cooperatives or dun sa mga distribution utilities. So, halimbawa, kung 50 kilowatt-hour per month ang kanilang konsumo or mababa, talagang wala na pong cost sa kanila. Kasi parang libre na po yan. Yusek, sa direktiba po ni Pangulong Marcos Jr. na mas marami pang 4-piece beneficiaries ang dapat ma-enroll, ano yung target na bilang ng DOE para sa mga susunod na buwan? Sa ngayon po, yung from the initial 4 million plus lifeline customers, tapos no September bumaba siya sa 3 million eh. So hopefully lahat 'yon mabigyan ng sapat na assistance at ma-qualified na sila under 4Ps. Siyempre po ang DSWD natin ay regularly ay nagtatakda or naglilista ng mga members ng 4Ps and then base doon sa poverty levels, no, na iniset ng PSA natin. So doon po tumatakbo yung ating palisiya at enforcement. So yung 3 million plus na consumer, tuloy-tuloy po yan. We will do promotion, education campaign, even in the municipalities kasi kasama din natin ang DILG po dito sa programa ito. Yusek, mensahe nyo na lang po sa mga pamilyang nasa malalayong lugar na nahihirapang mag-apply para ma-avail po ang programang ito. Opo, sa ating mga pamilya or mga 4Ps na nahirapan noon, once masettle na po lahat in very near future or baka itong week na to, mapirmahan na po yung mga dokumento, yung tripartite data sharing agreement, yung supplemental IRR, at magko-conduct po kami ng public consultations or education campaign. Hindi na po kayo mahirapan kasi automatiko na lang po ang pag-avail ninyo ng lifeline rate. As in, pwede na ho kayong mag-sit down and relax sa inyong mga bahay, gawin nyo yung mga usual na ginagawa nyo. At malaking kabawasan na rin ito do sa budget nyo sa transportasyon. Siyempre, pag lumabas kayo, kakain din kayo. So, patuloy po ang gobyerno, ang bagong Pilipinas na mapagsilbihan po ang ating mga consumer, lalo na yung marginalized and 4Ps consumer. Thank you po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Energy Undersecretary Mylene Kapungkol.